Isa pong pinagpalang Wednesday morning, mga ka-thoughts at mga ka-quarantine. Excuse me po. Nga po, nabula. Pero tama na, dahil excuse me. Ang ating pong tanong para sa umagang ito, ano ang excuse mo? Hindi yung ubo, ha? Umate. Bakit ito ang ating simpleng tanong? Kasi po ang ating gospel ngayong umaga, hinango kay San Lucas, kabanata siya, mga talata 57 hanggang 62, 57 to 62, ay patungkol po doon sa calling, sa pagtawag ni Lord. At sa pagkakataong ito, sa calling na ito, nagkaroon ng mga ilang sitwasyon. Mapakagandang basahin po natin. Merong isa, nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot naman si Jesus, "May lungga ang asong gubat, may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." Isa yun, ito ikalwa. At sinabi naman ni Jesus sa isa pa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyo kung maipalibing ko ang aking ama." Uy, ikalwa yun. Anong ikatlong sitwasyon? Ikatlo naman ay may isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At sunod-sunod dito ng katotohanan na, alam niyo mga kapatid, hindi ko alam kung bakit, pero sa pagbabasa ko kahapon noong mga renewals at saka applications ng mga nagsisilbi sa simbahan na lay ministers sa iba't ibang pamaraan, akolito, lector at saka mga commission readers at psalmist namin, ay alam niyo, parang ako yung tatouch talaga magbasa ng kanilang mga personal letters. Yung iba naman talaga yung nagkukopyahan lahang. Pero every once in a while, merong isang lay minister, isusulat yung kanyang kwento. At meron ako kahapon na basang isa na babaeng commission reader na para siyang talagang nahingi ng paumanhin sa Panginoon. At naglalakas loob siya muling bumalik sa paglilingkod sapagkat, bakit? Ang dami niyang excuse nung una. Mula doon sa pag-aaral, ikalwa na may trabaho, hanggang sa maya-maya, ang nangyari sa kanya, para siyang napalayo na sa relationship niya kay Lord. Kaya, yun ang kanyang excuse. Kaya mga kapatid, minsan, ito yung tanong sa atin eh. Ang lilinaw naman ng mensahe sa atin ng Panginoon, ang lilinaw ng hamon sa atin, sa iba't iba nating pagninilay. Alam naman natin ang hinihiling sa atin ng Panginoon ng paggawa ng kabutihan, pag-iwas sa kasamaan, pagbabago sa kasalanan. Pero minsan, ba't hindi ka natin nagagawa? Kasi minsan may mga excuses tayo. Kaya minsan yung tanong anong excuse mo? At magandang malaman yung excuse para malaman natin kung anong sagot. Kasi si Lord may sagot sa bawat isa eh. At yung sagot ni Lord ay napakasimple. Wala naman talaga tayong sapat na dahilan eh. Minsan, iba't iba yan hindi ko sinasabing nagiging masama tayo dahil may excuse tayo. Pero nawawalan tayo ng opportunity sumunod sa Kanya. At gawin yung tama at mabuti at makasunod sa kalooban ng Diyos dahil lang sa excuses natin ito. Sa mga dahilan natin. Mga kapatid, pag hinayaan natin ng excuses ang mangibabaw sa buhay natin, mga kapatid, hindi tayo mauubusan. Ang kagandahan lamang ng Panginoon, hindi siya tumitigil na tayo tawagan. Kaya natuwa ako doon sa nabasa ko kahapong isa. Kung sino ka man, kung ikaw may nanonood dito, alam mo kung sino ka, I'm touched and God bless you for answering na uli. Kahit nalampasan mo na, natapos na yung mga excuses mo ngayon, ikaw na yung nagbigay dahilan para sumunod sa Panginoon. Okay, sana po makita natin ito mga kapatid at sana mabawas-bawasan natin mga excuses natin. Tayo lahat yan. Minsan nga yung excuses natin, daily excuses pa nga sa mga simpleng dapat gawin sa isang araw. So sana, lalo sa panahon to ng pandemya, mga kapatid, ang dami nating opportunity to be better, to do good, to know more, to pray more. Ang hindi lang makakagawa niyan, yung mga taong marami ang dahilan sa buhay. Okay po. So sana wala na, magbawas-bawas man lang tayo. Balik na po tayo sa ating mga pagbati. Medyo mahaba-haba rin na naman ito. Una belated happy birthday po kay Bukal Gilbert Dakiwag. Kahapon pong birthday niya, kahapon din lang na hapon ko na alam kayo. Binabati ko pa rin ikaw ngayon, Bukal Gilbert. Gayon na rin ang pagbati ko ng happy birthday sa dalawang miyembro ng Apostolado ng Panalangin, sina Sister Adolfa Minga at saka Mary Jean Silva. Happy birthday po sa inyo. Gayon na rin pagbati ko ng happy birthday sa isang batang akala ko magpaparit. Hindi bale, basta't maging mabuting Kristiyano, kay Jello Kaibal. Gayon na rin sa ating loves dyan sa Alitagtag, kay Lenny Zalameda, sa aking inaanak sa kasal, si Karen Diaz Aguilar, kay Angelo Nunez, kay Konsehala Joam Morales, kay Leo Ong,
kay Dr. Ana Ilagan Malipol, gayon na rin kay Monsignor Hernan Coronel ng Panginoon nating Nazareno ng Quiapo. Siya ang Parish Priest doon. Happy birthday, Monsignor. Gayon na rin kay Christine Leal, kay Vincent Season, kay Seminarista Jan Magkawas, kay Fe Umali, gayon na rin kay Kimberly Rejano Tan, kay CJ Rosales, kay Dr. Abet Pagtakha, asawa ng aking pinsan, gayon na rin kay Janor Ibarete, gayon na rin pagbati natin kay Father Anthony Damian. Happy birthday po sa inyong lahat. Gayon naman ang ating paghiling ng panalangin at pagbati na rin natin sa ika-11 sacerdotal anniversary ng dalawa namin pare, si Father M.M. Perin at Father Christian Rehencia, the Twin Towers. Happy birthday. Happy birthday na nga. Happy sacerdotal anniversary sa inyong dalawa. Bekenimen. At syempre po, ang ating special shout-out. Congratulations sa amin pong representative of the province of Marinduque, kay Congressman Lord Alan Velasco, sapagkat siya na po ang magiging House Speaker natin. Yan. At wag niyong pababayaan at antabayanan nyo. He's a true gentleman, di lang ho yun. Ako naniniwalang magaling na congressman at magiging magaling na House Speaker yan. Kita niya, ha? So, pagdasal natin siya para maging tunay naman po ito sinabi ko at maging tunay siya sa kanyang mga pangako sa bayan at sa Diyos. Ganyan na rin po, siyempre, piyesta naman ni St. Jerome ngayon. Sana po, continue to read your Bible. Siya po itong santong malaki ang inspirasyon para tayo matulungang maging accessible ang Bible sa ating lahat. And of course, ang lagi kong paanyaya sa inyong lahat, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Okay po. At syempre, ang huwag kailanman kalilimutan. Always be blessed and be a blessing.